Isang matinding kalamidad ang tumama sa hukbong sandatahan ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Sa panahon ng pag-atake ng mga misil sa Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia, winasak ng Iran ang mahalagang Amerikanong eroplano ng maagang babala at kontrol na E-3 Sentry. Unang beses na nawalan ng ganitong uri ng eroplano ang Estados Unidos sa gitna ng labanan. Halos kalahating bilyong dolyar ang halaga nito. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Bukod sa eroplanong yon, may iba pang nasirang sasakyang panghimpapawid, lalo na ang mga eroplanong pangsuplay ng gasolina sa himpapawid. Dito, lumitaw ang hindi ka nais-nais na katotohanan para kay Donald Trump. Dahil napatunayan na ilang araw bago ang pag-atake, ibinigay ng Russia sa Iran ang mga satellite images ng mismong American airbase na ito sa Saudi Arabia na siyang tumulong sa Iran na sirain ang mamahaling American na mga eroplano. At ito ay diretsahan ng sinabi. Hindi lang ito sinasabi sa Ukraine na kung bakit ay hindi pinaniniwalaan ni Trump, kundi pati sa mga ahensya ng paniktik sa Europa. Bukod pa rito, nagsimulang magkaroon ng malaking pinsala sa reputasyon ang Estados Unidos. Ang mga pahayag ni Trump tungkol sa di umano'y mga pinsalang tinamo ng Iran at ang umano'y natalong rehimen sa Tehran ay wala ng epekto sa merkado. Hindi pinapansin ang kanyang mga tirada at naghahanda na sila sa paglusob sa lupa ng Estados Unidos sa Iran. Sa gitnang silangan, hindi na maasahang kaalyado ang Estados Unidos. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksa. Bago magsimula, hinihiling ko ang suporta ninyo sa YouTube channel na ito. Kung tingin nyo ay mahalagang impormasyon dito, pwede ninyong suportahan ang channel sa donasyon, pag-subscribe o pagiging sponsor sa YouTube. Para sa mga link at detalye, tingnan ang video description. Maraming salamat sa suporta at huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa description ng video ang link nito. Kaya, ilang mga kanluraning publikasyon tulad ng Bloomberg at The Telegraph ay naglabas ng mga larawan ng nawasak na Amerikanong eroplano sa gitnang silangan. Ayon sa ulat, dahil sa pag-atake ng missile ng Iran sa base sa Saudi Arabia, ilang mga military aircraft ang nasira at nawasak ang mahalagang eroplano ng malayo ang radar at kontrol na E-3 Sentry. Ito ang unang kilalang pagkawala sa labanan para sa ganitong uri ng eroplano. Ang halaga ng ganitong eroplano ay umaabot mula 300 hanggang 500 milyong dolyar. Tinaman ang eroplanong ito sa pag-atake sa Prince Sultan Air Base kamakailan. At sa mga larawang inuulit ko, hindi pa kumpirmado, makikita ng buntot ng eroplano ay tuluyang nahiwalay, kaya hindi na ito maaari magamit sa paglipad. Ang AWACS na eroplano na may umiikot na radar disk sa taas ng fuselage ay tumutukoy ng mga banta mula malayo at gumagabay sa ibang eroplanong pandigma. Malaking kalamangan ito at kahit may mahigit 60 ganitong eroplano ang Estados Unidos, at kayang palitan ng nawala, napakamahal pa ring mawalan ng isa. Kagiliw-giliw dahil dati ay iniulat ng magazine na Air and Space Forces magazine na ang eroplano itong Sentry ay talagang nawala sa radar at malinaw na may nangyaring kakaiba dito. Nagdesisyon ang sentral na pamunuan ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos na balewalain ito. Ang tanong ng mga mamamahayag na nagtanong kung nasaan ang eroplano dahil itong magazine na Air Force Magazine ay isang espesyal na publikasyon. Simula nang lumabas ang modelong ito noong huling bahagi ng dekada 70, 3 Sentry na eroplano lang ang nawala sa aksidente at hindi pa sa labanan. Katulad din ng KC-135 Stratotanker, ang eroplanong ito ay ginawa batay sa airframe na ginamit din sa paggawa ng pampasaherong eroplano na Boeing 707. Sa kampanya laban sa Iran, wala pang nawalang kahit isang eroplanong may piloto ang Estados Unidos dahil sa putok ng kalaban mula sa himpapawid. Gayunpaman, mahigit sa 10 MQ Sham Reaper na attack drone ang naipabagsak na nagpapakita na nananatiling mapanganib ang himpapawid sa ibabaw ng Iran. Sa kabila ng mga pahayag ni Donald Trump na matagal nang wala ng armas ang Iran, nawasak na ang mga missile, nawasak na ang air defense at kontrolado na ang lahat. Mga Amerikanong bomber tulad ng B-52 at B-1B ay patuloy na gumagamit ng long-range cruise missile para ligtas na umatake sa mga target sa Iran. Ang AWACS, eroplano ang nagtitiyak ng ligtas nilang operasyon. Ngunit gusto ko ring banggitin na dati nang naiulat na sa isang naunang pag-atake, ilang eroplano ng KC-135 ang nasira habang nasa lupa sa Prince Sultan Air Base.
May hindi ka nais-nais na sorpresa kay Trump dito, 2 araw lang ang nakalipas. Ang kalihim ng Estado ng Amerika na si Mark Rubio nang tanungin ng isang mamamahayag kung lumakas bang suporta ng Iran mula sa Rusya ay una mo nang nagalit bilang tugon. Pero ipinaliwanag niya ang totoong nangyayari. Ang kanyang sinabi ay kahawig ng walang kwentang sinasabi ni na Donald Trump at Steven Witkoff na ang Rusya tumutulong sa Iran pero wala namang ginagawa na makapipinsala sa mga sundalong Amerikano. Heto ang sinabi ni Rubio. Pakinggan ninyo, hindi ko gagawin yon. Ipapaliwanag ko lang. Walang ginagawa ang Rusya para sa Iran na kahit papaano ay nakakahadlang o nakakaapekto sa aming operasyon o sa bisa nito. Iyan ang pinakamagandang paraan ko masasabi ito. Ngayon, diretsahang sinabi ito ng The Telegraph. Ilang araw bago ang pag-atake, ibinigay ng Rusya sa Iran ang mga satellite images ng mismong base militar ng Amerika. Yung mismong base na yon ang tinamaan ng Iran at doon nila winasak ang mamahaling mga eroplano ng Amerika. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na 3 beses kinunan ng larawan ng mga satellite ng Kremlin ang Prince Sultan Air Base sa Al-Kharj bago ang pag-atake, kung saan nasugatan din ang 12 sundalong Amerikano. Sinabi ni Zelensky na siya ay 100% sigurado na tumulong ang Russian intelligence sa mga puwersa ng Iran para atakihin ang mga sundalong Amerikano sa rehiyon. Quote, "Alam namin na kapag una silang kumuha ng larawan, naghahanda sila. Ang pangalawa ay parang simulation. Sa pangatlo, ibig sabihin pagkalipas ng 12 araw ay kiyak nilang isasagawa ang pag-atake." Tinangi ng Moscow ang pagbibigay ng impormasyon sa Tehran, ngunit inamin nitong nagbigay ng ilang kagamitang militar sa rehimen doon. Naniniwala ang intelihensya sa Europa na gahanda ring magbigay ng mga drone na pang-atake ang Russia sa Iran. Ngunit tungkol naman sa pagbibigay ng impormasyon, nagbigay ang Kremlin ng pinakakatawa-tawa ngunit pinakamapangahas na palusot. Ayon kay Sergey Lavrov, pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Russian Federation, totoong nabibili sa kahit anong military store ang satellite images ng mga base militar na Amerika. Hanapin lang sa internet, pampubliko naman ito. Sabi niya, dinownload lang ng mga Iranian, wala kaming kinalaman doon. Narito ang sumunod na pahayag ni Lavrov. Oo, nagsupply kami ng ilang produktong militar sa Iran, ngunit hindi kami sang-ayon sa mga akusasyong tumutulong kami sa Iran gamit ang datos ng intelihensya. Pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Rusya. Ang larawan ng kagamitang Amerikano ay pwedeng bilhin ng kahit sinong pamilyar sa usaping militar. Ginamit ang mga base militar ng Estados Unidos sa rehiyon para sa pangangalap at pagpapasa ng impormasyong paniniktik pati mula sa satellite. Ang dahilan kung bakit ang mga base na ito ay panapanahong inaatake ngayon ay bunga ng isang padalos-dalos na hakbang na sinimulan ng walang anumang dahilan. Hindi nakapagtataka na inilikas ng mga Amerikano ang karamihan sa kanilang sundalo mula sa mga base na nagpapakitang alam nila ang mangyayari. Iniwan at pinabayaan ang pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ang kanilang mga kaalyadong Arabo. Alam mo, parang nung simula ng malawakang digmaan, nung simula ng digmaan ng Rusya. Noong 2014, pwede kang bumili ng larawan ng gamit militar ng Amerika sa kahit anong military surplus store noong panahon ni Putin. Tumatakbo siya at sumisigaw na yung mga nasa Donbas ay mga milisya lang na kinuha lang daw ang mga kagamitang militar at baril kung saan-saan sa mga military surplus store. Sabi ng pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas, ang mga sundalong Ruso raw ay mga lokal lang na bumili ng unipormeng Ruso sa military surplus store. Sinabi ni Lavrov na yung mga larawan ng Amerikanong kagamitan ay pwedeng bilhin at wala raw silang ipinasa o ibinigay na anuman. Mahalagang banggitin na kahit sa military surplus store, hindi rin sila naniniwala kay Zelensky na nagbabala sa mangyayari at ganoon din ang opinyon ng Europa. Naniniwala ang Europa nagbibigay ang Russia sa Iran ng malaking tulong sa digmaan sa gitnang silangan. Mas malaki ang suportang ito kaysa sa inamin ng Estados Unidos sa publiko. Iginiit ng mga Europeo na ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay konektado sa mga kaganapan sa gitnang silangan dahil sa pakikipagtulungan ng Iran at Russia. Sa ilalim ni Trump, patuloy nilang minamaliit at binabawasan ang importansya ng kooperasyon ng Moscow at Tehran. Kahit matapos wasakin ang mga eroplano, sinasabi pa rin nila na tumutulong ang mga Ruso sa mga Iranian pero hindi raw masyado at wala raw anumang epekto sa operasyong militar. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like.
Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng pinansyal na tulong, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng donasyon. Paano ito gagawin? Narito ang lahat ng mga link. Ang mga link at detalye ay nasa description ng video na ito o scan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Yan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.